Nang palapitin nila ang mukha niya sa kanila, puti ang mga mata niya, Chris. Puro puti. Dapat hindi na lang namin pinakinggan si Kuya Fernan. Siya ang may ideya. Siya ang nag-research. Siya ang humawi ng bawat hakbang ng ritual na iyon na parang eksperto. Habang kaming apat nakaupo sa sahig ng kanyang kwarto, nagtatawanan. Hindi pa rin sineseryoso ang lahat. One man hide and seek, sabi niya. Hitori Kakurenbo. Japanese ritual. Isang manika ang gagamitin. Pupunuin ng bigas at itutusok ang pako. Pagkatapos, ikaw ang magtago at hahanapin ka ng espiritu sa loob ng manika. Nagtawanan kami ni Bea. Napailing si Joel. Si Marco naman ay kumuha na ng chips parang pelikula ang pinapanood niya. Seryoso ba tayo dito? Tanong ko. Bakit hindi natin subukan? Sabi ni Kuya Fernan. Ngumiti siya. Kung wala namang mangyayari, walang mawawala. Iyon ang pinakamalaking kasinungalingan na narinig ko sa buhay ko. 12:00 ng hating gabi. Sinundan namin ang bawat hakbang. Binuksan ang tiyan ng manika. Isang lumang manima na pula ang mata, sira na ang isang tainga. Pinalabas ang palaman. Pinuno ng bigas. Itinusok ang pako. Binigyan ng pangalan. Samantha, ibinabad sa tubig sa loob ng palanggana sa gitna ng kwarto. Pinalabas ang lahat. Pintay ang mga ilaw maliban sa isang maliit na kandila. Dapat si Kuya Fernan ang taya. Dapat siya ang magtago. Pero sa huling segundo, nagpalit siya ng isip. Ikaw, Chris, sabi niya sa akin. Mas matapang ka sa amin. Bago ko pa naisip ang tamang sagot, hawak ko na ang asin at shaker ng asin, yung proteksyon daw. At nakatayo na ako sa labas ng kwarto. Bilang 1 hanggang 10 beses, pagkatapos sabihin ng, nahanap na kita, Samantha, ikaw na ang taya. Pagkatapos, bumalik ka sa kwarto at hanapin ang manika kahit saan siya mapunta. Sabi ko sa sarili ko, walang mangyayari. Laro lang ito. Nagbilang ako. 1, 2, 3. Tahimik ang buong bahay. Tahimik ang buong kalye. 8, 9, 10. Nahanap na kita, Samantha. Ikaw na ang taya. Bumalik ako sa kwarto. Wala na ang manika sa palanggana. Nagtawanan pa rin sila, Marco. Kinuha lang ng isa sa atin, obvious naman. Pero sabay-sabay kaming tumingin sa isa't isa. Lahat kami nandoon sa labas. Lahat kami nakita ang bawat isa habang nagbibilang ako. Walang sino man ang pumasok sa kwarto. Nasa ilalim siguro ng kama, sabi ni Bea. Pero nanginginig na ang kanyang boses. Tiningnan namin. Wala. Likod ng pintuan. Wala. Sulok ng kwarto. Wala. Loob ng cabinet. Wala. 10 minuto na kaming naghahanap nang marinig namin ito. Tok, tok, tok. Mula sa kisame. Tumigil kami lahat. Walang nagsalita. Walang gumagalaw. Tok, tok, tok. Dahan-dahan. Itinangala ni Joel ang kanyang ulo. Sumunod ang aming mga mata sa sulok ng kisame kung saan nagtatagpo ang 2 dingding. Nakakapit ang manika. Nakakapit sa kisame. Nang walang sino mang naglagay doon. Nakaharap sa amin. Yung puting mata niya, yung pula na dating kulay noon, puti na ngayon. Puro puti. At ang ulo nito, dahan-dahan paikot-ikot, bumaling sa amin. Tapusin na natin ito. Sigaw ni Kuya Fernan. Sinunggaban niya ang manika, bumagsak ito mula sa kisame sa kanyang mga kamay at dinala sa labas. Sinunog sa bakuran. Binuhusan ng asin. Sinabi ang pangwakas na salita ng ritual. Tapos na ang laro. Bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Naghintay kami. Walang nangyari. Unti-unting humina ang apoy. Naging abo ang manika. Nagbuntong hininga kami. Tapos na. Okay na. Pero hindi pa pala tapos. 3 araw pagkatapos noon, tumawag sa akin si Bea. Iyak ng iyak. Chris, si Marco. Ano? Nahanap nila siya kanina sa kanyang kwarto. Nakatayo sa sulok. Hindi gumagalaw. Hindi nagsasalita. Nakatingin lang sa dingding ng maraming oras. Huminto siya. Narinig ko ang kanyang hininga na nanginginig. Sabi ng nanay niya, nang palapitin nila ang mukha niya sa kanila, puti ang mga mata niya, Chris. Puro puti. Nabitawan ko ang telepono. Puti ang mga mata. Tulad ng manika. Pumunta kami sa ospital.
Nakita namin si Marco. Nakahiga, nakatingin sa kisame. Hindi tumitingin sa amin kahit tawagin namin siya. Hindi gumalagalaw, hindi kumakain. Parang walang tao sa loob. Sabi ng doktor, posibleng psychosis. Wala silang mahanap na medikal na dahilan. Pero alam namin ang totoo. Binalikan namin si Kuya Fernan. Tinanong namin siya kung may nakalimutan ba kaming hakbang. Kung may mali ba sa ritual. Matagal siyang hindi sumagot. Ang ritual, sabi niya, ay may panuntunang hindi ko sinabi sa inyo. Ano? Tanong ko. Kapag hindi mo natapos ang laro ng tama, hindi umaalis ang espiritu. Naghahanap siya ng bagong lalagyan. Tumingin siya sa akin. At palagi siyang pumipili ng pinakamalapit sa huling naglaro. Ako ang naglaro. Ako ang nagbilang. Ako ang pinakamalapit. Bakit si Marco? Bulong ko. Kasi huminto si Kuya Fernan. Baka hindi si Marco ang una. 1 linggo na ang lumipas mula nang mangyari iyon. Kagabi, habang natutulog ako, nagising ako sa gitna ng gabi. Nakatayo ako sa sulok ng aking kwarto. Hindi ko alam kung kailan ako tumayo. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal na nakatayo roon. Nakatingin ako sa dingding at nang lumingon ako sa salamin sa tapat ko, nakita ko ang aking mga mata. Puti, puro puti. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para palaging update sa aking kwento.